Ang mundong ito ay isang lugar kung saan ang dugo ng mahihina ay nabububo at ang malakas ay iniinom ito. Isang nilalang ang naglalakad sa isang madilim na kagubatan. Huminto ito at saka nagsimulang mangginain sa ilang mga dahon. Nakatagos sa palumpong, may isang mangangaso na nagmamasid. Iyan ang kanyang biktima. Pinapaalalahanan niya ang sarili na manatiling kalmado, na alalahanin ang kanyang pagsasanay. Nagturo si Boren, inihahanda niya ang bala. Ngunit saktong pagbitaw niya, naputol ang pana. Ang biglaang tunog ay gamulat sa hayop. Sumigaw ang kasama niya para tawagin si Lord Yon. Itinanong niya kung bakit nabali ni Johan ang pana sa halip na hulihin ang biktima. Sumagot siya na madaling nabali ang pana, ngunit ikinakatwiran ng lalaki na binili niya ito 1 linggo pa lamang ang nakalipas. Nagtanong siya kung bakit ang isang maharlikang tulad niyan ay nagpupumilit na maging isang mangangaso. Iminungkahi niya na maaari sana siyang natuto ng paggamit ng espada. Nanatiling tahimik ang batang maharlika. Ipinaliwanag niya na ang pagiging swordsman ay hindi sulit hanggat hindi ka natatanggap. Pagkatapos ay iminungkahi niya na lumipat na lang sila. Kailangan niya ng pera para mabuhay sa magulo at magulo na mundong ito. Yonites ang pangalan niya, pero dati ay Kinyan siya. Muling nabuhay siya sa mundong ito matapos ang isang aksidente. Bagamat muling ipinanganak na isang maharlika, siya ang panghuli sa hirarkiya ng kanyang pamilya. Wala siyang tsansa na magmana ng kahit ano. Bigla siyang pinigilan ng kasama niya. Nasa harap nila ang isang grupo ng mga lobo. Nagpaputok ang kanyang kasama ng palaso malapit sa isa sa mga halimaw. Nagkalat ang grupo sa takot. Tahimik na nanunood siyan. Ang mundong kanyang muling kinagisnan ay isang napaka-makatutuhanang panahon ng medieval. Nakakita sila ng isang tambak ng mga bangkay. Nagkomento ang binata na kahit kamatayan ay hindi sila binibigyan ng kapahingahan. Nagtanong ang kasama niya kung maaari silang maging taga-baryo nila. Mahirap sabihin, sabi niyan, pero isang bagay ang sigurado, ang mahihina ay biktima lamang ng malalakas. At para maiwasan ang pagiging biktima sa panahong ito, kailangan niya ng pera. Pagdating niya sa mundong ito, umaasa siyang magising ang isang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Napagtanto niyang wala iyon dito. Kaya, binago niya ang kanyang layunin. Pera ang layuning iyon. Gamit ang pera, kaya niyang iwan ang teritoryong ito at gawin ang kahit ano. Maging isang mangangalakal o maging isang malayang magsasaka. Habang nakatuon si Yon sa kanyang iniisip, tinawag siya ng kanyang kasama para tingnan ang isang bagay. Itinuro niya ang nabanggit niyang halamang gamot, ang damo ng maliit na demonyo. Ito ay bihira at mahusay para sa pagpapahinto ng pagdurugo. Agad na dinampot ni Yon ang halaman. Dapat mahal ito. Itinapon niya ang halaman palayo. Biglang may nakita ang binata na supot ng mga halamang gamot sa lupa. Sinabi niya sa kasama niya na siya ang nahulog nito, pero sinabi ng lalaki na hindi sa kanya iyon. Iniisip ni Yon na imposible iyon dahil walang ibang nakakapasok sa ganito kalalim na bahagi ng kagubatan. Saka napagtanto ng matandang mangangaso ang isang bagay. Isang biglaang ingay ang umalangaw sa gitna ng kagubatan, na ikinagulat nilang dalawa. May naririnig silang tumatakbo at humihingi ng tulong. Papalapit ng papalapit ang tahol ng mga lobo, na siyang nagpapaalerto sa kanila. Pagkatapos ay natagpuan nila ang isang batang nakulong sa isang puno ng isang kawan ng mga lobo. Nakilala siya ng kanyang kasama bilang si Del, anak ni Robert. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng isang bata dito sa labas. Papalapit ang kawan ng mga lobo. Nagbabala si Jose na napakaraming lobo ang kayang lumaban ng mag-isa. Iminungkahi niyang umatras para humingi ng tulong, ngunit lumapit lang siyan sa kanila. Binalaan siya ng kanyang kasama na hindi ito mga ordinaryong lobo. Sinabi ng binata na ililipat niya ang atensyon nila para mailigtas ni Joseph si Del. Natahimik si Joseph sa inasal ng maharlika. Hindi siya makapaniwalang iniaalok niyan ang sarili bilang pain para iligtas ang isang simpleng mamamayan. Napagtanto niya na ang lugar na ito ay isang minahan ng ginto. Dapat sana'y nagmadali siya para matutong mangaso. Nakabilang siya ng hindi bababa sa 10 lobo. Kinakalkala niya na kung maibebenta niya ang lahat ng balat ng hayop, kikita siya ng malaki. Pagkatapos ay sumisigaw siya na hintayin siya ng kanyang mahahalagang pinagkukunan ng pera. Hindi maintindihan ng matandang mangangaso ang nangyayari. Binunot niyan ang kanyang espada. Nagtanong ang kasama niya kung anong klaseng magulong paggamit ng espada iyon.
Nagmamadaling umatake ang mga hayop para atakihin siya. Mabilis siyang gumalaw. Isa sa mga lobo ang tumalon papunta sa kanya. Kinagat nito ang talam ng kanyang espada. Nabasag ang espada matapos itong kagatin ng lobo. Napaatras ang hayop mula sa pagbangga, na ikinagulat ni Yon. Pagkatapos ay isa pang lobo ang umatake mula sa gilid. Mabilis siyang napalibutan ng grupo. Pinanood ni Jose ang pangyayari, tinatawag ang kanyang Panginoon. Desperado niyang isinigaw ang pangalan ni Sir Yon. Samantala, sa nayon ng Boltroden, nagsasagawa ang pamilya ng kanilang inspeksyon sa teritoryo. Yumuyuko ang mga taga-nayon habang dumadaan ang mga kasama. Isang lalaki ang may hawak na proteksyon sa isang batang nasa kanyang mga bisig. Si Madam Aitzites, ang kerida, ay nagreklamo tungkol sa mabahong amoy ng lugar. Ang panganay na anak na lalaki, si Philips, ay nanatiling tahimik. Nagrereklamo rin ang mga Gizonite, ang Panginoon ng teritoryo, tungkol sa kung gaano mabaho ang kanayunan. Ipinaalam ni Philip sa kanyang ama na hindi pa natagpuan si Yan. Iminungkahi niya na magpadala ng mga sundalo para hanapin siya. Galit na tumugon si Gizon nang mabanggit ang pangalan. Sabi niya, kalimutan na raw niya ang bata. Wala siyang pakialam kung mamatay man siya tulad ng kanyang ina. Patuloy sa pangungutya na tumatawa si Lord Gizon. Bigla siyang natigilan nang may mapansin siyang kung ano. Nagtanong si Gizon tungkol sa isang malaking bale ng dayami sa pasukan ng nayon. Ipinaliwanag ng isang taga-nayon na nabalitaan nila ang mga bakas ng pagsasanay ni Yan. Nanunuya ang Panginoon. Patuloy pa rin siya sa pangungutya, tinatanong kung paano nga ba nagagawang magsanay ng isang kawawang insekto. Pero biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makita niya kung ano ang nakatago sa mga dahon. Nakikita ni Gesen ang marka ng isang kamao na perpektong nakabaon sa katawan ng puno. Pagkatapos ay napansin niya na maraming iba pang nakapalibot na puno ang nawasak sa parehong paraan. Pagbalik sa kagubatan, si Yan ay nasa lupa na napapalibutan ng kawan ng mga lobo. Umungol ang isang lobo ngunit nag-atubili bago kumagat. Nang mapagtanto niyang hindi niya estilo ang pakikipaglaban gamit ang espada, itinapon niya ang hayop sa isang tabi. Pagkatapos ay hinamon niya ang kanyang magagandang pinagkukunan ng pera na atakihin siya. Ngayon, lalaban siya sa sarili niyang paraan para hindi maging biktima sa panahong ito ng survival of the fittest. Kailangan niya ng pera, at para makuha ang perang iyon, alam niyang kailangan niyang talunin ang grupo ng mga taong papalapit sa kanya. Kailangan niya ng matinding lakas, sapat upang malimpasan ang mga limitasyon ng tao. At kasabay ng sunod-sunod na suntok, inatake niya ang grupo. Paralisadong pinagmasdan ni Joseph ang eksena. Tumama ng diretso ang mga suntok sa mga lobo. Inihagis niya ang isa kasama ang iba pa. Hinawakan niya sa leeg ang isa pang nilalang at tinapos ito gamit ang isang tumpak na suntok. Bumagsak sa lupa ang hayop na walang buhay. Halos hindi makapaniwala ang kasama niya sa lakas na iyon. Nakatayo si Yan sa gitna ng mga nabuwal na lobo, at iniisip niya kung gaano kahalaga ang lahat ng ito. Walang ibang magawa si Yan kundi tanggapin ang mapait na katotohanan. Hindi naging madali ang buhay sa mundong ito. Tinawag siya ng kanyang matataas na kapatid na isang anak sa labas at walang ina na anak. Palagi nila siyang pinahihirapan, binubugbog kung kailan nila gusto at pinagbabantaan kung manlalaban siya. Hindi nagtagal ay napagtanto niya kung gaano kawalang awa ang mundong ito. Walang mag-aalala kung mamatay man siya. Ang tanging taong maaasahan niya ay ang sarili niya. Kaya tinanong niya ang sarili kung ano ang kailangan niya upang mabuhay sa isang mundong medieval. Mabuti na lang at may kalamangan siya kumpara sa mga tao noong panahong iyon. Ang kanyang nakaraang buhay bilang isang modernong estudyante. Dahil dito, nagtago sa isip niya ang mga kaalamang hindi kayang isipin ng mga taong medieval. Nagpasya siyang gamitin ang kaalamang iyon, simula sa exercise science at high-intensity interval training. Ginamit din niya ito upang lumikha ng isang balancing jeta mula sa mga pagkaing itinatapon ng iba bilang basura. Ang binata ay lumikha ng isang regimen sa pagsasanay batay sa modernong agham at nagsanay ng malapitang martial arts. Kaya naman lalong lumala ang kanyang patuloy na pagsasanay sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng ilang taon, nagpakita ng resulta ang kanyang pagsisikap. Patuloy niya ang paghampas sa puno. Sa wakas, bumigay ang puno, nabali dahil sa pagbangga. Sa bawat sesyon, mas lalo pang nagpapakita ng lakas ang kanyang katawan.
Nakaramdam siya ng sigla. Walang nakakaalam kung ang lakas na iyon ay isang biyaya o isang bagong hamon. Sa wakas ay tumigil na ang ingay ng labanan sa kagubatan. Nagpunas ng alikabok siyan sa kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang mga natalong lobo at nakumpirmang tila iyon na ang huli sa kanila. Tiningnan ni Joseph si Del at niyakap siya ng dalaga. Bumantong hininga ang matandang mangangaso. Pinagalitan niya si Sir Johan dahil sa pagiging pabaya, tinatanong ito tungkol sa panganib na kanyang ninais. Ngunit inamin niyang naantig siya sa marangal na ginawa niyan, ang paghakbang sa harap ng isang halimaw upang iligtas ang dalagang katulong. Gayunpaman, ang iniisip lang niyon ay kung aling balat ng lobo ang maibebenta sa pinakamataas na presyo. Tinanong niya kung ano ang sinabi ni Joseph, ngunit sumagot ang lalaki na wala lang iyon. Pagkatapos ay humarap ang binata kay Del upang tanungin kung ayos lang ba ito at nagpasalamat naman ang dalaga. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sa likuran nila, isang higanting nilalang ang lumitaw mula sa kadiliman. Humarap sila sa bagong banta at tinakpan ng dalaga ang kanyang mukha. Diretso ang tingin ng nilalang sa kanila. Ungol ng higanting nilalang kay Yan. Sumigaw si Joseph na isa itong halimaw. Iginiit niya, Sir Yon, tumakbo ka. Ang pag-angkin ng isang halimaw na ganoon kalaki ay nangangailangan ng isang buong hukbo upang talunin. Tinanong lang niyan kung ang nilalang ay ang kanilang pinuno. Humingi siya ng paumanhin sa pagpatay sa mga nasasakupan nito, na ipinaliwanag na ang mga balat ng lobo ay ibinebenta sa magandang presyo. Patuloy na umungol ang nilalang. Napagtanto niya na tinitingnan siya ng halimaw bilang biktima. Sumugod ito, nakanganga para sa atake. Sabi ni Yon, hindi mahalaga kung ano man iyon. Hawak ang isang bato, ipinahayag niya na ang balat ng halimaw ay magiging mas mahalaga pa. Hinampas niya ng bato ang ulo ng nilalang. Napaatras ang halimaw mula sa sugat. Nagreklamo si Yon tungkol sa pagkamot ng balat, at naghihinayang nabababa ang presyo. Tinitigan siya ng nilalang ng may galit. Nagpakawala ito ng isang alulong na umalangaw sa kagubatan. Apektado ang lahat sa alulong ng nilalang. Agad nilang tinakpan ang kanilang mga tainga. Nag-react din siyan sa nakakatusok na tunog. Napaisip siya kung ano iyon. Napagtanto niyang nauubos na ang kanyang lakas. Biglang sumiklab ang isang matinding labanan sa clearing. Bumagsak siyan sa lupa, tuluyang nawalan ng malay. Habang nakaupo, sinubukan niyang intindihin ang nangyari. Lumingalinga siya sa paligid habang iniisip kung nasaan ang halimaw. Sa kanya napagtanto na nawala na pala ang nilalang. Nakita niya sina Joseph at Del na nakahiga sa lupa. Paglapit niya sa kanila, nakita niyang ligtas silang lahat. Isinakay niya si Joseph sa likod nito, sinasabing kailangan nilang bumalik agad bago pa lumitaw ang iba pang mga halimaw. Nagsimula na siyang lumayo sa pinangyarihan. Habang naglalakad siya, pinagsisihan niya na hindi niya nakuha ang mga balat ng lobo na labis niyang pinapangarap. Nagpatuloy ang gabi sa tahimik na kagubatan. Habang papalapit siya, napansin niyang maliwanag pa rin ang nayon. Inisip niya kung hinahanap ba ng lahat si Del, umaasang makapuntos kasama ang ama nito. Naisip niya na bibigyan siya ng kanyang ama ng kahalili sa pagkatalo sa isang kawan ng mga lobo. Pero binaliwala niya ang ideya, umaasang kahit papaano ay itatalaga nila siya bilang gwardya para hindi na siya mag-alala tungkol sa pagkain. Bigla siyang natigilan, may napansin siya. Isang tanglaw ang nagbigay liwanag sa dilim sa unahan. Nakasalubong niya ang mga tauhan ng kanyang ama na nakaharang sa daan. Hindi maintindihan niya ang nangyayari. Sinisigaw ni Phillips ang pangalan ni Yon. Galit na galit niyang itinanong kung bakit hindi nakadalo siyan sa inspeksyon ng kanilang ama. Biglang napagtanto ni Yon na tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa pangako. Mukhang mas palapit ako ng palapit, at tatawagan kong immature na bastardo si Yon. Bumaba siya, at mariing itinapat ang mga paa sa lupa. Hawak niya ng walang malay na si Del, sinubukang ipaliwanag sa kanyang ama ang kanyang pagkawala, ngunit sinabihan siya ni Gessen na tumahimik. Itinaas ni Gessen ang kanyang palakol. Nagbanta siyang dudurugin ang bungo niyan dahil sa pangahas niyang hindi siya pinansin. Sandaling tumitig ang binata sa lupa. Pagkatapos ay tumungala siya. Idineklara ni Yon na hindi niya sinasadyang hindi nakadalaw sa inspection. Iniligtas niya ang mga tao sa kagubatan. Isang lalaki mula sa karamihan ang patakbong lumapit, nakilala si Little Del. Niyakap niya ang bata, nagpapasalamat na ligtas ito, sinasabing hinanap siya nito kahit saan.
Patuloy na niyayakap ng lalaki si Del, paulit-ulit na sinasabi kung gaano siya kasaya na natagpuan niya ito. Itinuro at ipinaliwanag niya na ang batang babae ay napapaligiran ng mga lobo sa kagubatan at lumaban siya upang talunin ang mga ito. Sa harap ng mga taga-nayon, napagpasyahan niya na kahit hindi siya nakadalo sa inspection, natupad niya ang kanyang tungkulin bilang anak ng isang bahay aliwan. Yumuko siya bilang paghingi ng tawad, nangakong gagawin ang lahat para sa kaligtasan ng ari-arian. Iminungkahi pa ni Yoon na maganda kung ibibigay sa kanya ng kanyang ama ang posisyon bilang kapitan ng mga bantay. Ngumiti siya, naniniwalang perpekto ang kanyang pag-promote sa sarili. Kinukwestiyon ng mga gay knight ang kwento, at hiniling na makita ang mga patay na lobo bilang patunay. Iginiit niya na hindi siya nagsisinungaling. Sinasabi niyang nakatagpo pa niya ang malaking itim na lobo. Pinapanood ng mga taga-nayon ang palitan ng salita. Napaawang ang bibig ni Gan. Inakusahan niya siya ng sinungaling at nagbanta na pupunitan ang bibig nito. Humingi ng tunggalian si Yoon, pumapayag na patunayan ang kanyang mga kasanayan. Tumalikod siya, napagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Tinanggap ito ni Gayen ng may ngiti, at sinasabing titingnan niya kung gaano talaga kahusay ang bata. Inutusan niya siya na itaas ang kanyang espada para sa isang tunggalian na tanging mga sandata lamang ang gagamitin. Tinitigan pabalik ni Yoon, inulit ang tanong tungkol sa pakikipaglaban gamit ang sandata. Napagtanto niya na hindi siya tinuruan ng kanyang ama kung paano gumamit nito. Nagharap ang mag-ama sa gitna ng arena. Inutusan siya ni Gessen na bunutin ang kanyang espada. Ibinunyag niya ang kanyang sirang hawakan ng espada. Inutusan ni Gessen si Philip na ipahiram ang kanyang espada kay Yoon. Lumapit si Philip at pinayuhan si Yoon na humingi ng tawad. Ito lang ang paraan para makaalis siyang buhay. Tumanggi si Yoon. Iginiit niyang wala siyang ginawang mali at hindi tumatakbo ang isang lalaki. Itinulak niya ang kanyang kapatid sa tabi, hinawakan ang bagong espada, at naghanda para sa tunggalian. Inayos ni Gayen ang kanyang helmet para sa labanan. Nakaharap sa kanyang ama, nag-focus si Yan, determinadong patunayan ang kanyang halaga. Sumugod siya sa pag-atake, mga relo ni Gizan na may dilat na mga mata. Gumalaw si Yoon ng may nakabibinging lakas. Tumama ang espada niya sa palako ni Gizan ng diretsyo. Nabasag ang talim dahil sa pagtama. Isang piraso ng bala ang lumipad at tumama sa ulo ni Yoon. Napaatras si Gizan, hawak pa rin ang kanyang sandata. Nakatitig siya sa anak niya nang may nagngangalit na mga ngipin. Sumugod si Gizan dala ang palakol, tinawag siya na isang parasito. Napaatras si Yoon dahil sa lakas ng suntok. Idineklara ni Philip na ininsulto niya ng Panginoon. Isang taga-nayon ang nagsabing talagang balak siyang patayin ni Gan. Umatake ulit si Gaizen, sumisigaw na hindi niya tinuruan si Yoon ng paglalaro ng espada dahil wala siyang silbi. Patuloy niyang inatake, sinasabing hindi siya kailanman malalampasan niyan. Sumigaw si Gayen na ang ari-arian ay kanya at walang sinuman, kahit ang emperador, ang maaaring kumuha nito. Tumingin pabalik si Yoon habang umaagos ang dugo sa kanyang mukha. Tumutulo ang dugo mula sa sugat sa noo papunta sa kanyang mga mata. Sinisigaw ni Philip ang pangalan ni Yoon. Sinuntok ni Gizan gamit ang gilid ng hawakan ng palakol ang mukha ni Yoon. Pinapanood ng karamihan. Hinarang niya ng suntok gamit ang hawakan ng kanyang espada na nagsimulang pumutok dahil sa lakas. Nabasag ang hawakan sa mga piraso. Tumingin siya sa kanyang ama at umamin sa pagkatalo. Lumuhod si Yoon sa harap ni Gizan. Nagkalat ang mga piraso ng espada sa paligid niya. Lumapit si Gaizen at sinabihan siyang alamin ang kanyang lugar. Binyantaan niya si Yan, sinasabing kapag nakita niya itong muli, talagang dudurugin ito ang bungo nito. Tumalikod si Gizan at umalis, iniwan si Yoon na nakaluhod mag-isa sa arena. Pinalibutan siya ng karamihan at tinawag ng isang taga-nayon ang kanyang pangalan. Sa malayong bahagi ng simbahan, isang tinig ang nagpapahayag na ang mga ikinilos ni Sir Gizan ay hindi makatarungan. Sa loob, sinabihan niya ng nagsasalita na hinaan ang boses, ngunit sumigaw ang pari na wala siyang pakialam dahil taga-Batikano siya. Patuloy niyang tinatanong kung paano nagawang fretuhin ni Gizan ng ganoon ang sarili niyang anak. Si Yoon, na may benda sa ulo, ay iginiit na siya ay buhay at maayos. Nagreklamo ang pari na katawa-tawa raw ito. Umiwas ng tingin ang binata. Samandal siya sa mesa, habang umiiyak.
Kahit hindi siya natutong gumamit ng espada, hindi niya namalaya na ganito na pala siya kawalang kapangyarihan. Inalo siya ng pari, ipinaliwanag na makatuwiran lang na natalo siya. Si Surgeon ay hardened sa labanan at namana ang mga pamamaraan ng pamilya. Ikinwento niya ang isang chismis na minsang nakapatay si Sir ng 300 sundalo ng mag-isa sa isang kalapit na lupain, na ikinamangha ni Yon. Nagkomento si Yon tungkol sa kahalagahan ng teknik. Dagdag pa niya, akala niya ay kaya niyang talunin ang kanyang ama dahil nakaharap nito ang isang napakalaking itim na lobo. Mabilis na lumingon ang pari sa kanya. Sinunggaban niya si Yon, at tinatanong kung totoo bang nakakita siya ng itim na lobo sa kagubatan. Kinumpirma ni Yon ang kwento, at idinagdag na nakita rin ito nina Joseph at Del. Nabahala ang pari, tinanong ni Yon kung ano ang problema sa lobo. Tumalikod ang pari, at kumuha ng libro mula sa istan. Binuksan niya ito sa harap niyan. Ipinaliwanag ng pari na ang mga itim na lobo ay matagal nang itinuturing na bawal, isang senyales ng kamatayan. Ayon sa mga sinaunang kwento, nagdudulot ito ng kamatayan at pagdanak ng dugo. Sinabi ni Yon na hindi siya naniniwala roon ngunit ipinapalagay niyang maaaring nagtago ang lobo ng tunggalian nito sa kanyang ama. Tiniyak sa kanya ng pari na huwag mag-alala. Mga lumang kwento lang ang mga iyon. Iminumungkahi niyang marahil tinutulungan ng Diyos iyan dahil isa itong mabuting tao. Napagpasyahan ng pari na si Yon ay isang taong inuuna ang iba kaysa sa kanyang sarili na siyang nagpapasaya kay Yan. Tanong ni Yon dito, ang eksena ay bumabalik sa tanawin ng ari-arian sa gabi. Lumilipat ang salaysay sa tigang na kalagayan ng mga Briton malapit sa mga lupain nito. Umaalingaw sa buong gabi ang mga paghingi ng tulong at pagsusumamo ng awa. Isang babaeng yakap ang isang bata at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Pareho silang makikita sa kanilang mga huling sandali. Isang bakas ng dugo ang kumakalat sa kadiliman. Isang kamay ang bumagsak ng walang buhay sa lupa. Nagtanong ang isang sundalo kung bakit nila sinusubukang tumakbo. Isa pang tugon ay mamamatay din sila, binabanggit ang kalupitan ng lahat ng ito. Kinwestiyon ng ikatlong sundalo ang utos na patayin ang lahat at sunugin ang mga bangkay, pagkatapos ay nagpasya na wala siyang pakialam. Ginagawa lang nila ang trabaho nila para sa ginto. Dalawang figure ang nagtagpo sa harap ng isang malaking nasusunog na gate. Isang lalaki ang lumuhad sa harap ni Sir Kerimov, iniulat na natapos na ang mga mersenaryo. Iniabot niya ang singsing na may lagda ng pamilyang Briton. Inuulit lang ni Kerimov ang apelyido. Nagkomento siya na mataas ang inaasahan niya sa mga Briton, ngunit hindi ito nagtagal sa dalawang pag-atake. Pagkatapos ay ipinakilala ni Kerimov ang kanyang sarili bilang ang espada ng banal na imperyo at ang kinatawan ng kanyang kamahalan sa imperyo. Bilang collector ng mga selyo, nag-utos siya na parurusahan niya ang lahat ng tiwaling maharlika ayon sa kagustuhan ng emperador. Nangako siya na lahat ng tatayo kasama ang emperador ay gagantimpalaan ng ginto at karangalan. Itinuro ni Kerimov ang kanyang mga sundalo, iniutos na pumatay, magnakaw, at sunugin ang lahat. Sumulong ang kanyang hukbo, idineklara na ang susunod na lupain nito.